Good day guys, no? Panibagong vlog, panibagong araw na naman sa atin, no? Dito sa Karagatan. Siya nga pala, bago ka pa sa channel ko, like, share, and subscribe, no? Comment down below kung ikaw ay isa rin katulad namin nagbabarko. Para sa lahat ito in general, no? Ikaw ba may kamag-anak na seaman o marino, seafarer, no? Sana maging proud ka rin sa kapamilya mo o ama, kapatid, or loved ones, asawa, father, tiyuhin, no? Kung meron man, no? Ganito kasi ang buhay namin dito guys sa dagat. Namumuhay kami 24/7. Depende sa biyahe. Ayan, as you can see, nakikita nyo, nakalutang-lutang lang kami sa malawak na karagatan. Sobrang bilog ang mundo, no? Wala kang makikita ang kanto. Hindi ko kayang wala pa rin naman sobrang taas yung drone natin. Pero yun nga, ito ayan, habang naglilinis kami ng bumila. Yun, ang point ko is kung meron kang kamag-anak o kakilala, kaibigan, kamusta mo man lang, okay na, masaya na yung mga yun. Kasi huwag naman yung kamustang may kasamang utang. Kaya joke lang. Yung kamusta na, kamusta, sana magpahinga ka rin, ganun. Kasi ito sa barko namin, hindi man to cruise ship, no? Hindi man nakakalibang, wala mang kami lang kasi rito, 18 to 19, 20 crew, no? Mixed crew. Tapos yun, everyday is Monday kasi walang pahingahan din kahit paano. Pag nakabakasyon, doon lang makakapagpahinga. Kaso para ng aming mga pangarap yung maging successful din yung pamilyang naiwan namin sa Pilipinas, no? Makapag-aral, makapagtapos yung mga anak, o kung single man yung seaman, makatulong sa parents, sa mga kapatid na pag-aaralin pa, no? Sana moral support na sila or kami. Ayan, nakikita nyo naman, no? Walang ibang option kundi sa barko lang talaga kasi wala ibang makikita. Langit, dagat, no? Barko, yun lang, kayo lang hanggang makatapos kayo ng kontrata. 9 months o 10 months ang kontrata, minsan nahihigitan pa lang hanggang 11.5 months, ganun. Depende sa sitwasyon. Ito guys, ako nga pala ay si Sailor Moto aka Roman Alberto, no? 2006 pa po ako na sumasakay ng barko, nakay. Nasampa ko 2006 sa previous vessel ko, Japanese vessel na Fujisuwa. Until now, no, baby pa yung anak ko nun nung umalis ako. Bunso ko, dalawa kasi yung anak ko. Yung bunso ko 4 days old ko pala nakakarga since nung umalis ako, sumakay ako ng barko. Pero ayun nga, every 9 to 10 months ang contract. Tapos ng kontrata, umuwi ng 2 buwan, 3 buwan bakasyon, no? Yun lang, sakay ulit, tuloy-tuloy, ganun. Sabi ko sa sarili ko, 1, 2, 3 barko lang sa masakyan ko, makaipon lang, okay na. Pero hindi, papabalik-balik kami kasi ganun pa rin kailangan mag-provide yung family needs. Hindi man din perfect o hindi naman ganun kasi laki yung swelduhan, pero mahalaga, blessing at saka grateful na rin kasi kahit paano di hamak na mas mataas compare sa mga land-based tsaka yung nasa Pilipinas ka lang, no? Hirap kasi, sobrang hirap din kasi pag wala kang trabaho sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing trabaho namin dito, hindi ko rin sinasabing mas maluwan pa sa land-based sa Saudi o ano man, no? Sa guys, ang hirap kasi yung araw-araw namin dito, buhay namin dito parang survival. Tapos kailangan physically, mentally, emotionally at spiritually malakas ka rito, fit ka. Tatawag ka lang sa Diyos, no? Kapag tingin ka lang sa langit, pagka nakakaramdam ka ng depression, etc. Pag talagang down na down ka, pagdasal mo at panalangin mo na yung kaligtasan mo, kasi minsan may mga hindi nakaka-survive, kakaroon ng hindi ko nila lahat, no?
mentally ano sila, mentally disorder, gano'n, etc. Nasisiraan, bumibigay kasi sobrang lungkot. Ngayon paano sa generation na to, or presently, no, may internet, kaso bihira lang eh. Minsan mahina, minsan meron, minsan wala. Tapos hindi rin makakapagpalibang kasi sobrang pagod ka na rin eh. Hindi naman, unlike naman sa cruise ship. Hindi ko sabing masarap din sa cruise ship, pero maraming tao kasi sa cruise ship. Kahit paano, parang normal days yung buhay, kahit paano. Hindi ko sabing perfect, no. Pero syempre, ang pinunta mo sa barko, trabaho pa rin, pagod ka na, no, magpapahinga ka na lang tapos ng duty mo. 10 to 12 hours yung duty, no, bawat sa taga-kusina, sa taga-kubierta, bihira din yung pahinga, no. Kasi pag may cleaning ng mga bodega, hindi sa makina, pag may alarm ng engine, no. Kaya yun, pinakamasakit na nakakalungkot din yun. Ayaw namin ng mapalayo sa pamilya, pero wala naman magagawa. Makikita nyo naman, di ba? Kaya sana suportahan nyo yung pamilya nyo na nasa ganitong sitwasyon, kasi yung successful nila, successful na rin. Huwag mo sanang masamayin, no? Pero yung pinakamasakit sa lahat na nangyari sa akin dito, guys, nakakalungkot na rin sabihin ganito. Ito nga, no? Hindi ko talaga maintindihan ba't ano nangyari sa sa sitwasyon ko na to. Binigla ako nito. Maraming beses na nakapagpalipad ng drone, pero ngayon lang ako nag-pay. Ngayon lang out of control, guys. Bumangga. Nakakalungkot, diba? Lungkot ako. Pero anyway, guys, sinubukan ko pa rin. Sabi ko, hindi pa naman nabiyak, hindi pa naman okay pa. Sabi ko, baka human error lang. Pero hawak ko lang siya, hindi ko naman siya kinontrol. Kumbaga, ko na siya, take off ko na siya. Ilalan ko na siya. Kumbaga, ipaparada ko na. Ayun nga, na-save ko pa, oh. Makabili ko lang nito ng May 4. Tapos nagkaganito, na out of control na talaga siya. Sinikap ko na ma-save kaysa malaglag sa dagat. Kaya yun, sa pangalawang beses, ayan guys, nangyari. Ayan, oh, out of control, oh, nailusot ko pa siya sa crane. Oh no! Ayan, pangalawang beses, guys. Kaya ganun nangyari, sakit, sobrang sakit pa sa bago pa lang yun, 23 bibili ko.